Ang Nagcarlan Underground Cemetery sa Laguna ay isang napakahalagang makasaysayang tanawin sa Pilipinas. Ito ay tinayo noong 1845 sa ilalim ng pangasiwa ng Pransiskanong pari na si Padre Vicente Bellok. Noong Revolusyong Pilipino, 1896 naging lihim na lugar ng pagpupulong ng mga katipunero at naging kanlungan din ng mga gerilya noong ikalawang digmaang pandaigdig. Idineklara itong pambansang palatandaan makasaysayan noong 1973 at mula noon ay hindi na pinapayagan ang bagong libing dito. Sa mga gustong mamasyal po dito sa Underground Cemetery sa Nagcarlan, ito po ay napakalapit. Nasa tabi lang po ito ng munisipyo ng Nagcarlan, Laguna. Kaibigan, maraming magandang lugar sa Laguna para maligo at mamasyal sa mga ilog, lawa at talon. Narito ang ilan sa mga pinakamagagandang pwedeng pasyalan. Cavinti Falls, Louisiana, Dalitawan River, Pakil. Meron din po sa mga lawa, Lake Yambo, Caliraya Lake, Cavinti, Lumban, at mga resort na may natural na tubig, Pansol Hot Spring, Calamba, Splash Island, Binyan. Structure. Pero pag kayo medyo parang tayo ay mayroong third eye, kung papagay sa atin. Kaso wala tayong third eye. Pag third eye may kita mo yun. May third eye kay kuya? Kaya, nasabi ko sa inyo, meron dito na nagbabantay. Ang nakakita lang may third eye. May third eye kayo? May third eye kayo? Kaya medyo pakiramdam ko yung malapit siya sa akin. Pero ayaw pa niya magpakita sa akin. Gusto ko nga silang makita. Ah, 1862 nga. Kagaya nung treasure hunter, pag hindi ka marunong magdasal na natin, kahit na-detect mo na halimbawa meron dito, Hindi mo parang hindi mo makukuha. Kahit kaya mo na ako, kahit makikita ka, lupa yung ang nagpagawa nito ay Kastilang pare. Pero ang mga naggawa nito ay yung mga Pilipino, forced labor. Yung ang adobing ginamit dito ay galing sa barangay Tipakan na ang tao, nung ginawa yung simbahan, ang tao, forced labor, abutan. Tapos pagdating doon sa ginagawa simbahan, may nagagawa. Nung natapos sa simbahan, umisip yung pari, si Father Vicente Bellok ng bibingan ng mga taga Nagcarlan. Kasi nung araw, ang pader na simbahan ay pinaglilibingan. Ngayon, umisip siya ng malayo sa Kabayanan. Ito yung lugar na naisip niya. Dito siya nagpatayo. Na yung mga materialis dito, doon din galing sa barangay Tipakan. Simbahan. Simbahan po. Simbahan na nauna, 1700. Nagahawak nito ay National Historical Commission of the Philippines. Hindi po pwede na basta ito gagawin. So, nung araw ito, adobe ito. Kaya lang, wala nang makuhang adobe dito sa Tipakan. Nung ito ginawa, nung na-restore ito, nung unang restoration nito, 1982 hanggang 1986. Na itong mga adobeng ito ay galing doon sa planta ng San Miguel. Dalawang 10-wheeler na bricks ang dinala dito. Gamit na yun, Gamit na. para magparehas ang ano. Magparehas, maging antik din. Mag-antik din dating niya. Hindi pwedeng bago eh. Nakalibing din po dyan, wala po. Nung araw yan ay ginamit na libing nga kasi nung araw ito may hukay itong mahaba.
Ay, nilipat na lang. Oh, inilipat na lang doon sa mga bakante na walang pangalan. Kasi wala na yung mga relatives. Yung kalembang na yun, matagal na rin kaya. May bago na ulit kayong bisita. Replika yan. Replika na, wala na yung original. Kasi yung original niyan ay nung araw hinihiram ng boka lang. Ang nagkaroon na simbahan na Rizal, yung pare ng nagkarlan, nakalagay ditong kampana, yung pinaikot na ganyan. Oo, pero Ano wala na Ay, yun? yun ay hiniram nung pare na Rizal. Ngayon, yung nagpahiram, namatay na yung, tsaka yung pare na humiram ay namatay Nawala na rin. Okay, paano mapapabalik? Hindi Ay, na wala namang napabalik. walang kasulatan. Kaya replika na lang talaga. Replika na lang. Pero unang ikinisal dito, 50th anniversary, retired Colonel Faustino David, Dr. Emilia. Basta hihingi lang ng permit sa Central Office. Ang pinaka-huling shooting dito ay yung tulisan sa Pasong Musang, 1980. 1979, shooting nung kwan. Kay Christopher De Leon, ganito kami noon, paano kayo ngayon? Ako'y sakristan doon. Ito yun sa loob? Doon sa ilalim, kinunan nyo na. Unang albularyo dito sa Nagkarlan, nung ako'y maliit pa, si Nanay Pilang. Tapos inilipat yung kanyang kwan kay Nanay Flora sa May 8. Tapos yung iba kay marami na. Si Nateteng, Santo Niño. Si Dr. Manok, ay hindi ko alam kung buhay pa. Ang ginagawa ni Dr. Manok, kaya tinawag Dr. Manok, kung babae ang pasyente niya, doon mismo operahin yung manok sa katawan ng tao. Tapos, doon, titingnan doon sa mga laman loob kung saan may diferensya ang pasyente. Yung manok ang kooperahan niya. Ang manok ang operahan.